side. First question, sir, what motivates you to become an entrepreneur? Entrepreneur is not the first motivation. What motivates me? Siyempre, money, love, fame. Motivation What motivates is, yun nga, it fuels ambition, motivation, inspiration, motivation is different. If you're handling a business, kailangan mo ng discipline, hindi lang motivation. Unlike siguro sa ibang na-interview, baga sa industry kasi, more than as a businessman, as an entrepreneur, hindi lang ako dun sa isang industry, palipat-lipat ako ng mga industry. Naging more on technical ako sa trabaho, tapos may mga contract ng mga trabaho. So, yes, motivation is, syempre, di naman gagana ang business pagka walang pera. Money. Kasunod ng money, fame. Syempre, kasabay ng fame, love. Love, money, fame. That motivates siguro as an entrepreneur. I sir. For the second question po, what do you think are the characteristics and competencies that made you successful entrepreneur? May mga hamon na Characteristic, it means, yun nga, pagka entrepreneur na sinasabi, iba kasi yung entrepreneur, baga, a typical businessman, baga may category din kasi sa business. Yung typical businessman na let's consider yung question mo, businessman tsaka entrepreneur. Pagkakaintindi ko kasi, yung businessman, passive lang siya. Yung entrepreneur, active. Yung businessman, yung makagaya ng sabi nyo, may mga manok, may mga tindahan, passive lang dyan. Baga kung wala siya sa lugar na yan, hindi gagana business niya. Unlike siguro sa entrepreneur, kagaya ko, ang roots ng Clever G's is from Jensen. So 10 years ago, ini-imagine ko, 10 years ago dapat yung Clever G's, si-serve siya nationwide. Nagets mo yung entrepreneurship kaysa simple businessman. yes. Sa passive kaysa active. Yes. Siguro yun yung pinaka, ano ko din. Ano ulit ang question mo? Characteristics and competencies po na Characteristic, siguro sa akin, creativity. Kung ano yung naisip ko, ginagawa ko. and yung competencies nito. mga Competency, yun nga, disiplina. Kasi kahit sa ano naman na kahit anong mga, yun nga, ang competency na sinasabi ng mga hamon, mga tawag nito, challenges. mga challenges. Normal lang yun sa business eh. So, yun nga, baga, lahat naman ng may SWOT, SWOT. Baga, alam mo yung strength mo, alam mo yung weaknesses mo. So, sa weaknesses, so, alam mo na yung mga threats mo. So, sa strength, alam mo yung opportunity. SWOT. And for the third question po, aside po from this business that you have mentioned, sir, what other businesses are you interested po? Other businesses? Kasi sa industry na to, sa computer, I mean sa industry na to, ano to information technology. So more on IT. Then,
Sa Clever Jesus sir, dalawa eh. May product tsaka services. So sa product, may computer, may laptop, internet. Pag sa services din, may mga repair, may mga installation, may uh, ano tawag dun? Maintenance. Mga iniisip, siguro, expanding kasi ngayon, ano na eh. Nag-start ako dati, wala pang, may Facebook na, pero ang Facebook ng dati, mga laro-laro lang eh. So, ngayon, may marketplace na. Ang Facebook, kinukuha niya na lahat eh. Siguro, same sa Facebook. The idea of Facebook. Kumbaga, e-com na lahat. Di ba, isipin mo, yung Facebook lang, di ba dati, laro lang. Tapos yung may video, ano dun, yung mga stream. So, galing yun sa Twitch na idea. Tapos yung mga reels, galing yun sa TikTok na idea. Tapos yung sa mga video, YouTube yun galing. Tapos yung marketplace, galing yun sa Amazon. Ano pa ba? Kasi dati ang online selling, nasa ano lang eh. Nasa platform ng, ano ba, kung anong city ka. Kagaya niyan, Cavite sale, Manila sale. Nasa ano lang eh. Nasa site lang siya. Naalala mo dati yung sulit.ph sulit.ph ano pa bang site dati na online? OLX. Familiar ka sa OLX? Hindi, sir. Dati yun yung mga online store eh. Wala pa yung Shopee, wala pa yung Lazada. So, siguro, yun yung dapat, ano ngayon, i-priority. Yung online, e-com na. I-top up ka dun sa Lazada, top up ka sa Shopee. Nag-workout din ako sa cleverjuice.com eh. Dapat, ano na siya. More on online na rin. Lahat ng mga product dun. For the next question, sir, what do you think of being employed, sir, rather than being entrepreneur? Po sa tingin nyo ang feeling ng isang trabador imbis na negosyante? Siya, bakit nyo po pinili yung path na maging negosyante na lang? Pagka-employed kasi, safe. Safe ka. Baga, duty ka 8 hours. In ka 9, out ka 6. Yan yung ako siya ulit. What do you think of being employed po? Ano po sa tingin nyo ang... Kasi nag-employ din ako dati. Yun, baga safe ka. Baga may minimum income ka. Safe ka pagka 15 days o 30 days may sasahurin ka. Not unlike sa may business ka, risky. Minsan break even, ang pinaka-worst, negative. Yun ang pinaka-worst. Pero syempre, di naman ng business palaging down. May ups din. So, pakiulit nga ang question. What do you think of being employed and why didn't you choose the path of being employed? Siguro, naging risk taker ako. Tapos, syempre, may mga dreams ako eh. Dreams. Syempre, may mga dreams ko na, syempre, yun nga, balik tayo dun sa money, love, fame. Pero, as getting older, wala na ako dun sa fame. Baga, tapos na ako sa 27. Club 27. Yes. And for the next question po, sino po ang top 3 entrepreneur role models po para sa inyo? Personally, yun ang problema eh. Kasi sa industry na to, medyo matagal na ako eh. Yung iba patay na, yung iba ng business. Actually, dito pagdating ko ng Manila, kasi galing dyan san, kung mag-start from zero ako, isipin mo, kailangan ko malaking capital. Ginawa ko,
Lahat ng mga supplier ko dati, 10 years ago, nag-partner na lang ako. Yun ang problema kasi yun yung mga baga, ang question mo, inspiration tsaka mga hero ko, ganyan. Yan na. Doon sa Davao, may, yun yung pinaka-business model ko eh. Pero yun nga, wala na siya, patay na, last year ata. So, isa rin yun, taka sa Jensen, marami siyang mga branches, isa rin yun sa mga business model ko. Yun nga, kumbaga, yung mga heroes ko dati, kumbaga, somehow, sabihin natin, naging kalibel ko na rin. Yun ang pinakapangit. Kasi wala ka ng, kumbaga, yung level na yun, narating mo na. Problema ngayon, yung another level na naman. Kasi yung level na gusto mo, narating mo na, ibang path na naman. So, ngayon, somehow, hindi na gaanong aggressive. Kasi, yun nga, yung mga heroes mo, naging kalibel mo na. Not in a way na kalibel na kalibel. At least, alam mo na yung na-feel nila, na-hit nila, na-gain nila, na-feel mo na. Kumbaga, yun ang pinaka pangit na part. Yung mga heroes mo, naging kalibel mo na, o na-feel mo na yung max success nila. Ako, nasa state na ako na another heroes na naman. Siguro, mostly naman siguro, ngayon, ang ano nila, nasa online na lang. Baga, di ba, yung sino bang mga billionaire, trillionaire na yan? Elon Musk, Bill Gates. sinong may-ari ng Amazon? Bezos? Jeffrey Bezos. Diba? Siyempre, lahat ng yun, ang pinaka-main business model din naman nila, kung ano yung problema, kailangan solusyon. Yun. So, ngayon, siguro, ang pinaka-main problem ng NASA, kailangan niya makapag-interconnect sa ibang planet. So, yun. Tapos kay Jeff Bezos, lahat ng mga household na products na kailangan ng family o tao, mga consumable, nahanapan niya ng mga nag-iimbento sila. Yun ba? And for our last question po, sir, how much do you love your job po? How much do you love? Love as Enjoyment po. enjoyment. Actually, In a scale of 1 to 10, sir. 1 to 10? Siguro ngayon, iba na kasi yung baga, yun nga, nung medyo bata ka pa, iba yung aggressiveness mo. Not unless na, ka na, may edad na. Baga, ayaw mo na ng challenges, ayaw mo na ng, baga, gusto mo na lang peaceful. Gusto mo na lang passive na lang. Baga, yun ang ginagawa ko ngayon. Train na lang. Leverage. Kung ano yung alam ko, pinapasa ko na lang. So, yun lang po ang questions ko naman para sa interview ngayon, sir. Thank you, sir, sa participation. Thank you po.